Hello, good afternoon. It's sa 30 ng Mayo. Huwebes ngayon, di po ba? The world's best background music para sa inyo. Oh, by the way, today, ikukwento ko yung buhay ko. Where I come from, maikli lang. At ang dulo nito ay papaano ko nakuha ang libro na Principle-Centered Leadership. I call it now the Principle-Centered Life or Principle-Centered Living. It's free. It's by Dr. Stephen R. Covey. Okay, sana bago ang vlogging light natin. By the way, I'm Severino Abaygar Jr. I was born in Calbiga, Western Samar, in the barangay of Daligan. Panglima kong anak, ang unang apat ay namatay. At ang panglima, ako yun. Yan, nagpahaba ang buhok ng father ko. Ang father ko nagpahaba ng buhok para mabuhay lang ako. Panata daw niya. I enrolled in grade 1 dun pa sa Daligan. But later on, nag-transfer kami sa Hinabangan. There, nagpatuloy ako hanggang makagraduate ako ng elementary. Then, high school. Nag-first year ako. Then, dahil walang pang bayad ang father ko ng tuition fee ko. 21 pesos. Pero hindi pa niya mabayaran. Pero noon pa yon, during 1970s. Huminto ako because I decided to be a gambler. Naglaro ako ng baraha, Lucky Nine at saka Monte. Then I become a hustler. Gusto ko sa akin napupunta yung pera. After that, nakaipon ako, nakabili ng mga gamit, pansarili. Yan. Napag-enroll ako ng high school ulit, second year. On my second year, nung graduation na namin, third honor ako. My third honor. Kasi ang first honor si Elena Mabansag, then Virginia Bakaykay, at Bienvenido Dablo. Pero rinecount ko, bakit ako third honor lang? Then nung kwintahin ko yung grade at isinabit ko sa advisor namin, ay mas mataas ako ng ilang puntos. So I became the third honor student of that high school. Second year high school. Yan. Nagamitan ng mathematics. Yan ang pamana sa akin ng father ko. Mathematics. Binili niya ako ng notebook na nandoon ang multiplication table. Kabisado ko, kung di ako nagkakamali, 15 times 15 equals 375. So, para sa akin, on my own term, may karunungan ako sa mathematics.
Pero mahina ako sa algebra. Ayan. Oh, by the way, kinikwento ko ng summary ang buhay ko because doon sa dulo ngayon, sana abutin yung dulo, ay paano ako napunta sa principle-centered leadership at nakapagtayo ng kumpanya. Nung second year ako, sa madaling sabi, nag 100% ako sa tactical inspection ng Citizen Army Training. Then I graduated valedictorian and I decided to go to Manila. So I went to Manila with my cousin Calixto Cabigayan. Ang balak ko noon mag-enroll kasi nakakuha ako ng national scholarship sa gobyerno. Then I decided to enroll at Trinity College of Quezon City. Unluckily, nagkaroon ng bombing. Hindi ako naka-enroll. Kasama ko noon si Kuya Maning. Then, dahil hindi naman ako naka-enroll, nag-decide ako magtrabaho sa pabrika ng karton dito sa Valenzuela. After that, nakumbinsi ako magtrabaho sa isang restaurant na napakaganda para sa akin kasi paggabi mayroong mga combo, may mga band players, pati ang amoy ng aircon gustong gusto ko. Then doon ako nakapag-enroll uli sa University of the East ng accounting. After malaman ko ang fundamentals ng accounting, I shifted to marketing. Kasi sabi nila, makakapagtayo raw ako ng negosyo at mas madali ang pera. So, yung mga nagsabi sa akin, naalala ko, ay mga utak negosyante. Then I shifted to marketing. Kaya nasabi ko kanina, mahina ako sa algebra. Pero may karunungan tayo sa mathematics, yung pamana ng father ko. Then, sa madaling sabi, mahilig ako noon pumunta sa National Bookstore. Nakabili ako ng libro ni Stephen R. Covey, paboritong author ko yan. Una nabili ko na libro is 7 Habits of Highly Effective People. Then, Put First Things First. At ito na, Principle-Centered Leadership. Ano ba ang Principle-Centered Leadership? Na madalas ko na ko ngayon, 4 ang prinsipyo. By the way, pag sinabing principle, it does not change. Hindi yan nagbabago. Kumbaga, so lilipas na ang lupa, lilipas na ang langit, nandiyan pa rin ang prinsipyo na yan. Anong number 1 principle? Okay, iiklihan ko lang kasi up to 16 minutes lang tayo. Number 1 is trustworthiness. Kailangan mapagkakatiwalaan tayo. And trustworthiness is composed of character and competence. Kailangan magandang pag-ugali o character at competent ka. Maaasahan ka. Like a contractor sa building, nagkakaroon ang contractor o engineer ng maraming kontrata kung magaganda ang kanyang mga itinayo na building. Mayroon siyang sample.
Trustworthiness is very important. You must have a good character, and you must be competent enough of what you are in. So you must be learned, skilled. Dinagdagan ko yan ang power phrase ko with a successful mind. Number 2 is trust. Trust. Kailangan pagtitiwalaan natin yung taong mapagkakatiwalaan, siyempre. Trust is number 2. That's an interpersonal leadership. Interpersonal principle, interpersonal trust. Oh. Anong pakiramdam mo kung pinagkatiwalaan ka? Di ba masarap sa pakiramdam? Napapansin mo, kumbaga sa you are in charge. Kumbaga sa you are at the top of the world if you are trusted. Number 3 is empowerment. That is managerial empowerment. Kailangan tuturuan mo ang mga tao mo ano bang sistema ng negosyo mo. There must be a system of any successful organization. So, number 3 is empowerment or managerial empowerment. Ika nga, we can manage on things. We cannot manage on people. We can only manage on things. Pera natin, yung mga resources natin. Then number 4 is organizational alignment. So alignment also is the 4th principle. Kailangan align mula sa taas hanggang sa baba. Hindi dapat nagkakabahabagi. Isa yan sa nakakumbinsi sa akin, ang Iglesia ni Cristo. Maganda ang alignment. So, ipopost ko sa baba yung 4 principles of principle-centered leadership or principle-centered living. Okay. So, dyan ako napunta. Nakapagtayo ako ng paper and metal scrap buyer or trading. Sa akin ang TPC Scrap Enterprises. Ang goal ko, pagtapos ko ng challenge ko sa health ko, dahil na-stroke naman kasi ako, may mga pangarap ako na gusto kong itayo. Gusto kong magtayo ng mga negosyo. Yung magkaroon tayo ng passive income. Na kahit natutulog tayo, kumikita tayo. Kahit nandito tayo while I'm vlogging, na this is the thing that I most enjoyed. So that's all for today. Don't forget to subscribe. Practice ako, by the way, itong vlogging ko para ito sa aking speech therapy. Kasi lagi akong nakaka-copyright pag kumakanta ako, kasi nagkakanda-bulol-bulol ako at mahigpit ang copyright ng mga karaoke songs. So kaya i-delete ko lahat ang mga copyrighted na mga kanta ko. Kaya ito, nag-vlog na lang ako. I'm now vlogging my personal life. Yung mga nalalaman ko, dito ko i-vlog sa na ito, sa channel na ito. This is my channel. I'm Severino Abaygar Jr. This is my YouTube channel. Okay, hindi ko nahabaan. Maraming salamat sa pakikinig. And thank you for watching. Hintayin ko lang 16 minutes ha. Mag-aaral pa tayo ng editing
Wala itong edit-edit, tunay ito. Tunay ang lasa. May mga pagkakamali ako. Pagpasensyahan nyo na sa aking mga vlogging. Pero mga in-explain ko sa inyo are based on my experience. Based sa kandabulol-bulol ko. Okay, pero unti-unti na tayong gumagaling ngayon. Salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang anak na si Kristo. Pinamagitan niya ako. Thank you very much. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.